Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao. Wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay mayroon nga pong kinalaman dito. So, flenex nga naman ni Kimi sa kanyang social media ba, ay tumatapang na nga ang ating Chinita Princess mga kakimpaw. Andito na tayo sa exciting part. Pero bago po ang lahat sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po yung maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And nais din po pala natin magpasalamat sa mga kakipi natin na nakatutok araw-araw sa atin pong mga updates. Bilang pasasalamat, ilang comment ang napili nga po nating basahin para sa gabing ito. And unahin na nating pag-usapan ang comment ni Ma'am Remy Ramos para mabigyan na rin ng tinig ang kanila dibang mga saloobin, ang kanilang reaction at opinion hinggil sa mga nangyayari kina Kim and Paolo bilang kanilang mga fans. And eto na nga ka-KP, ang sabi niya, just wondering, Miss Gandara, bakit dami nang babash kay Paolo within the Kim Pao fan group? The project with the Dean with discussed and agreed between Paolo and Kim. Let's consider that when we bashed Paolo, we are also hurting Kim's feeling. Paolo loves Kim for so long. Kim also loves Paolo. Hindi maganda yung nakakarinig at nakakabasa ng pangbabash kay Paolo. Dahil nagiging basher na din while we should be expressing our support and love for their tandem. Parang we are also contributing to break up the partnership of Kim Pao. I am sure Paolo will not do anything to hurt Kim. He waited for her all of their showbiz life. So instead of bashing Paolo, we should just stand firm and support both of them. Paolo is an nonchalant introvert person. There will be times when he will be quiet and be on his own world. Kim understand him very well. She loves him nonetheless. Grabe, puntong-punto, kuhang-kuha ninyo, Ma'am Remy Ramos yung nais kong iparating sa ating mga kakipi fans. Yes, nakakalungkot na hindi lang po bashers ang nangbabash kay Paolo at sumisira sa atin pong tandem, kundi po mismong kakimpaw rin natin ang nangbabash kay Paolo at sinisira po ang Kim Pao. Ang Kim Pao lang siya. Laging sinasabi na Kim Pao forever, na hindi matitibag ng mga bashers ang Kim Pao. Siguro nga hindi po matitibag ng mga bashers, pero tayo mismong, meron tayong mismong mga kakipi fans na makakatibag nito. Kasi nasa loob mismo yung mga traidor, mga kakipi eh. 'Di ba? Anyway, ayun nga. Mahal ni Kim si Paolo, so kung ibabash natin si Pao, pati po damdamin ni Kim ay sinasakta na rin po natin. Sinasakta na rin ng mga nang babash kay Paolo Avellino. Kasi ito po yung napagkasunduan na pag-usapan na ng Kim Pao. Tulad niyan, o diba, ang Kim Pao ngayon na pag-alaman na magkasama talaga silang dalawa. Anyway, dumako naman tayo ngayon dito po sa next comment na babasahin natin ngayong gabi na mula po rito kay Ma'am Mayrily Acero. Shout out Ma'am Mayrily Acero at magandang gabi. Sabi niya, Ma'am Gandara, huwag naman kayod ng kayod si Kim. Give time to herself to be happy and enjoy life to the fullest. Kasi life is precious and focus tayo sa love, Kim Pao World Tour para all fans are happy. Praying to be successful one at gusto ko na makita muli
ang kilig. Thank you so much, Ma'am Marylee. And eto na nga ang ginagawa ni Kim ngayon. Kaya nga po si Kimi ay tahimik po buong 3 linggo ng kanya pong pag-abroad. Talagang sinusulit po niya ang bakasyon. She enjoyed her life and live life to the fullest po talaga. And about naman sa Love Kim Pao, nako, ayan na nga ang gusto po nating iparating din, Ma'am Marylee Acero. Nawa po ay talagang mapasold out natin lahat ng mga tickets. Malapit na po. Yung sa Redwood City, yung sa Toronto, sa Anaheim, guys, ayan, ipa-sold out na po sa mga di pa nakakabili. Kumontak na po kayo, tumawag at magpa-reserve na ng ticket para talagang successful ang maging Kim Pao's World Tour ng KP. Lalo na ngayon na ang baba ng tingin sa kanila ng mga netizens dahil nga sa inalis, ang dialibay sa 8 PM slot, ang laki din po ng ang laki din po ng impact nun kina Kim and Paolo. Kaya dapat mapatunayan po natin ang lakas nila Kim and Paolo. Anyway, let's move on naman mga kakipi dito sa comment po ni Miss Dina La Fortesa. Shoutout Ma'am Dina at magandang gabi. Sabi niya, Gandara, sa dami ng issues kina Kim and Paolo, lalo na kay Paolo, ay hintayin na lang natin ang mga mangyayari pagkatapos ng Kim Pao World Tour. Ang dami kong naririnig na tunay na nakakasakit sa mga Kim Pao fans. Kung pagbabasehan natin lahat ng nababasa at nakakarating sa ating mga kwento, ay kailangan nating ihanda ang mga puso natin sa posibleng mangyari at nangyayari sa Kim Pao, lalo na sa personal na buhay ni Kim and Paolo. Totoo yan. Dapat naman po talaga, Ma'am Dina, lagi po tayong handa. Pero syempre, pagdasal pa rin po natin ang pagiging matibay nila Kim and Paolo. Dapat po ay manatili silang matatag at matibay. Siyempre, gano'n na rin ang mga Kim Pao fans dapat maging matibay din po, hindi lang sina Kim and Paolo, 'di ba? Kasi walang kwenta kung si Kim and Paolo lang po ang lalaban. Dapat gano'n din po ang kanilang mga fans, lumaban din at magpakatatag para po sa kanilang dalawa. O 'di ba, sa kabila ng kahit na anong mga kwentong naririnig natin, mga nangyayari ngayon sa Kim Pao at etc. Mga alam niyo na, mga nangyari nitong nakaraan, mas nanaig pa rin, 'di ba, ang pagmamahal nila Kim and Paolo. Kita niyo naman, same po silang nasa Paris. At ngayon, kung nung nakaraan tayo po ituyot sa ayuda, ngayon naman, abay nalulunod tayo ngayon sa ayuda. And speaking of ayuda, ito na nga mga ka-KP fan. Pag-usapan na nga po natin ang tungkol po dito sa post or ipinost ni Chinita Princess na pa-live update nga niya. O diba? Isa to sa mainit na pinag-uusapan. Itong kamay na may hawak po na rosary na post ni Chinita Princess. Kasi mukhang hindi naman kamay ni Kimi. Kayo ba? Parang panglalaki naman po yan. Parang hindi naman kay Kim, kundi kay Pao. Eto nga po at ang gagaling ng mga Kim Pao fans. Binagbasehan nga nila ang kamay ni Paolo Avellino. Tingnan nyo, nang maigi. Parang kamay talaga siya ni Pao, hindi kamay ni Chinita Princess. O diba, ibig sabihin lang po niyan, magkasama silang dalawa sa church at the same time, pineflex na ni Kimi May ang kanyang pong Diyosawa. May pag-flex na ng kanyang Diyosawa. Tumatapang na talaga. Eto na nga't parang malapit na talaga tayo sa exciting part, mga kakimpaw. And eto pa mga kakimpaw, present po si Kimi sa Showtime kanina. Grabe napaka-fresh nga ni Chinita Princess. At hindi lang po fresh from Paris, kundi napaka-sexy ng atin pong Kimi. Minamahal na Queen Chu. Tingnan nyo naman yan kung gaano ka-sexy, ka-flawless, diba? And may paayuda pa para po sa ating lahat. Ayan, at talagang
inannounce na ang katotohanan. Nakakatuwa naman mga kakimpaw, 'di ba? At least sa kanila na po mismo nang gagaling. And gustong-gusto ko yung outfit ni Chinita Princess. Bagay talaga kasi sa kanya kapag naka long dress po siya tulad po nito. Ang ano talaga, ang ganda, ang sexy, ang elegant, napaka-classy ni Chinita Princess. Tingnan nyo nga naman yan. O, diba? For sure, mga seniors natin, happy po na makita si Kimi sa Showtime. At the same time, makita yung kanya pong suot. Grabe. Kasi, eto din talaga yung gusto ng ng mga seniors po na kakipin natin. Ang mga gantong suot. Kasi bagay na bagay kay Chinita Princess. O, 'di ba? Kompleto na po ang araw ng mga fans. Muli po after 3 weeks nagparamdam na si Kimi at napapanood na po ulit sa Showtime. So yun lang po muna ang ating update ngayong gabing ito. Maraming salamat kayo sa inyong pakikinig at kita-kits po tayo muli sa mga susunod nating chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.